one, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarios. Say it every day. Sabi na katabi, say it every day. Yan. Kasi ito'y pagpapala sa iyong spirit, soul, and body. Kompletong pagpapala. Na kahit minsan walang laman ang bulsa mo, ba't kaya masaya pa rin ako? Kasi mahal ako ng Diyos. Can you amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Alright. So let's begin. At kung kayo po'y bago sa channel na ito, ng ating pong YouTube channel, ng pangalan ay The Master Teacher BS, please don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching our online worship service. As of today, ang ating pong YouTube channel ay nasa 967 as nung huli kong chinek po siya. Palapakan natin si Lord. Road to 1,000 subscriber. Ilan na lang bago mag-1,000? Oh, di ba, no? So please, tulungan natin ang ating channel na makaabot ng marami pang mga kaluluwa. Can you amen? Pero mo kung 1,000 subscriber yan, tapos lahat sila nag-share, 2,000 ang naaabot kagad ng ating channel. Can you amen? Amen. Alright, so let's begin. Our lesson for today is entitled, once again, The Life of Sacrificial Love. Sabi nga natin, sacrificial. Yan, may konting pagtitiis, no? May konting sakit, no? May konting kurot sa iyo, no? Nahihirapan tayo. Bakit? Kasi nagmamahal tayo. Can you amen? And that's we called sacrificial love. And last time, ang pinag-aaralan po natin ay yung the new commandment of Christ to love one another as I love you. As sabi po dito ulit sa John 13, verse 34 to 35. Please read along with me. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. 35. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amen, mga kapatid? So, bakit ba ito new commandment? Bakit bago ang utos na ito? Sapagkat, nung ako'y nag-research, marami pong mga leader, no, na nag-uutos sa kanilang mga followers. Gaya po ni Muhammad ng Islam, ang kanyang mga teaching ay faith in God, no, compassion and mercy, love for others, no, pwede yan, katulad ni Jesus, honesty and justice. Maganda, di ba? Si Buddha naman ng Buddhism, ang teaching niya ay know the truth, say nothing to hurt others, practice meditation, control your thoughts, resist the evil, free your mind of evil, and work for good of others, and respect life. No, magaganda rin yung kanilang turo, halos parehas, katulad kay Jesus. But, personally, I'm not sure kung nagawa din ba nila ito sa kanilang mga tagasunod during their lifetime. Can you amen? So, pero, I'm sure, si Jesus, nagawa niya ang kanyang pinag-uutos, kaya tinawag niya itong new or bago. Amen po mga kapatid? Kasi siya mismo ang nag-demonstrate nito at nagpakita personally sa kanyang mga tagasunod. Ipinakita niya, ginawa niya ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga alagad. And how did Jesus show this love? Next po is foot washing. Sabi nga natin, foot washing. Sa Tagalog ay paghuhugas ng, may nag-dare po bang maghugas ng paa last week? Wala, pastor, kasi wala namang nilagay. Diba? Pero meron bang maggusto na maghugas ng paa for the second time ngayon? Meron po ba? Why? Kasi nga, sakripisyo talaga ang gagawin kong ito pag ginawa ko ang paghuhugas ng paa. Amen na kapatid? But look at that. Ito po yung love na may demo. No? Love na merong pasample. Ito yung love na naramdaman mismo ng mga tao. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po, ang principle ng Diyos at ang Biblia ay ganito. Huwag kang utos ng utos. Sabihin sa katabi, huwag kang utos ng utos. Hindi ka boss. Tama mga kapatid? Leader. Sabi ng iba, pastor, leader ako. Kaya nga ako nag-uutos. Yes, leader ka, pero no, servant leader ka. Amen mga kapatid? Hindi ka lang basta leader. You're a servant leader. Servant leader tayo.
Kaya kung ikaw man ay leader, ikaw pa rin ang maglilingkod at gagawa. Can you hear amen? Gawin mo muna. Ipakita mo muna sa iba para sila rin ay sumunod. Can you hear amen? Si Pastor Gani po ba ay nagdadala ng kaluluwa sa church na ito? Ako po ba ay dati nag-Bible study sa mga lugar nyo? At yung ibang na Bible study ay ngayon umaaten na. Palapakan nga natin ang Diyos. Nakapagdala po ba si Pastor Gani? Kaya malakas din ang loob ko na magdala kayo ng kaluluwa. Can you hear amen? Ganon din si Lord. Sabi niya, magmahalang kayo sa isa't isa. Bakit? Hinugasan ko ang inyong karumihan. Hinugasan ko ang inyong mga paa. Kaya kung ginawa ko ito, kaya nyo na rin gawin. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. And last time, let's just go back sa lesson natin. There are two ways why the commandment to love each other is new. Bakit bago? Number one is living out His love. Ibig sabihin yung pattern. Ginawa ni Lord Jesus, kaya mo ring gawin. Sabi sa katabi, kaya mo ring gawin. Amen na kapatid? Kung totoong Lord mo si Jesus. Lord mo ba si Jesus? Kaya mo na ring maghugas ng paa ng iba. Ibig sabihin, in the modern world, kaya mo siyang ipaglaba. Kaya mo siyang ipagsandok ng ulam. Kaya mo siyang gawa ng sakripisyo kasi alang-alang sa Panginoon. Can you hear amen? Second is, living on His love. It means the power. Sabi mo nga power. Yung una, pattern. Ito, power. Kaya mo nang gawin ang agape love kasi binigyan ka ni Lord Jesus ng power to love it others. No? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi mo kayang mahalin ang iyong katabi. Tama mga kapatid? Hindi mo kayang mahalin ang mga hindi kaibig-ibig, mga matitigas ang ulo at mga pasaway. Pero buti na lang, minahal ka ng Diyos, binigyan ka niya ng power of love, kaya mo nang mahalin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos. Anong Macarius Challenge natin last time? Baka nakalimot na. Remain in the love of Jesus. Kayo ba'y nananatili sa pag-ibig ni Kristo? Amen. So let's continue now on the second leg of our series. And this is entitled, The Life of Sacrificial Love. Sabi po ng isang quote, the most beautiful act of love is what? Sacrifice. Amen? Ang pinakamagandang pagpapakita ng tunay na pag-ibig ay ano daw? Sakripisyo. Sapagat madaling magmahal, pagmahal ka rin. Tama mga kapatid? Madaling magmahal pag masaya ang lahat. Tama? Madaling magmahal pag maraming pera. Tama mga kapatid? Pag sagana. Pero paano pagka nagkakagipitan na? Kanya-kanya na lang po ba? You need sacrifice. Sabi mo nga, sacrifice. Because love requires sacrifice. Always. Palagi po iyan. Amen mga kapatid? At sabi naman ng iba, lumalaban sila. Sabi niya, never sacrifice for people who don't do the same for you. Sa Tagalog, wag mong isakripisyo ang buhay mo sa mga taong ayaw naman din na magsakripisyo para sa iyo. Tama mga kapatid? Well, on the surface, parang practical siya. Reasonable siya na advice. Pero, dahil Christian ka na, kung ang isip mo ay mag-iisip, kagaya rin ni Kristo. Kasi Christian ka na. Tas nga po kami ng mga Christian na. Yan. Paano tayo mag-isip? Kagaya ng isip ni Kristo. Kasi Christian ka na. Can you hear amen? Why? Because Christ did sacrifice. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen mga kapatid? At habang siya'y nabubuhay sa lupang ito, mula nang ipanganak siya ni Birhen Maria, hanggang sa siya po ay umuwi sa langit, naranasan niya ang pang-aalipusta, ang tunay na paghihirap, ang gutom, ang sampal, di ba? Dinuraan siya, pinutungan siya ng korona na tinik. Tama ba mga kapatid? Madali ba yon? Madali po ba? Hindi eh. Siya ay nagpakababa na parang katulong, alipin, alila, pinakamababa. Bakit? Para ikaw at ako ay mapunta sa langit at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Pumalakpak nga po lahat ng tinubos ng ating Panginoong Kristo. So you see that? Sacrifice. Sabi mo nga sacrifice. Are you still with me mga kapatid? Amen. At binasa na kanina yung verse na napakaganda na Sister Bea. Romans 5 verse 7 to 8. But I will read it on the New Century Version.
And it says here, ganito po yan. Sabi niya, very few people will die to save the life of someone else. Tagalog, kakaunti lang ang tao na mamamatay para sa ibang tao. Tama mga kapatid? Marami po ba kayo? Sino ang handang mamatay para sa ibang tao? Taas nga ang kamay. Wala talaga. Tama ang verse? Tama po ba? Tama. Very few. Although perhaps for a good person, someone might possibly die. Totoo ito. Sa mga mababait naman, baka, posible, may mamatay para sa kanila. Bakit? Mabait kasi yun eh. Ako na lang. Tama ba? Tama po mga kapatid? Pero kakaunti yun. Sabihin sa katabi, kakaunti yun. And my favorite verse, Romans 5:8, everybody, but God shows His great love for us in this way. How? Christ died for us. Kailan? While we were still sinners. Amen po ba mga kapatid? So whether you like it or not, minahal ka na ng Diyos. Kaya mabait ka, kaya masama ka, kaya ano man ang iyong kalagayan, minahal ka na ni Kristo. At siya'y namatay para sa iyo at sa akin. Can you hear amen? Ito yung kagandang loob ng Diyos. Ito yung pabor ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya nga po, kung titingnan natin, ang magandang response na lang natin sa Panginoon dahil minahal niya tayo ay ano? Mahalin din natin ang ating Diyos na buhay. Mahal mo po bang Diyos? Sakripisyo. Sabi sa katabi, sakripisyo. Na kung minsan kahit yung iba'y inaantok, dahil mahal ko si Lord, ididilat ko ang aking mata. Amen na kapatid? Na kayong iba'y ginigipit sa kanilang pananalapi, pero dahil mahal ko si Lord, Lord, ibibigay ko ito para sa iyo. Amen na mga kapatid? Na kahit minsan nainis siya sa bahay, pagalis pa lamang, pero dahil mahal niya ang Diyos, tumuloy siya sa church, imbis pumunta sa barkada o sa mall. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Why? Kasi you are showing as well the demonstration ng ginawang pagmamahal ni Kristo. Are you here with me mga kapatid? Amen. Sabi rito next, sacrificial love is the what? Highest and most selfish form of devotion. Pag sinabing devotion, commitment. Sabi nga natin, commitment. At alam nyo naman ang salitang commitment. Tama ba mga kapatid? When you engage in a commitment, halimbawa ay boyfriend, girlfriend, pag-aasawa, pagtatrabaho sa ibang bansa o pagtatrabaho sa local, you need commitment to do that. Anong ibig sabihin ng commitment? Ayaw mo man o gusto mo mang gawin, gagawin mo pa rin. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Amen. Kayo ba minsan nararamdaman yung, ayoko munang mag-church? Meron ba rito? Sino nga amen? Lord, parang ang bigat ng pakiramdam ko, ayoko mag-church. Meron ba? Meron po ba mga kapatid? Hindi nyo naranasan kahit kailan? O palapakan nga natin ang Diyos. Salamat kung hindi nyo naranasan. Pero just in time that you feel down, naranasan mo, Lord, parang ayoko na maglingkod. Ayoko na magsimba. Ayoko munang makinig ng Word of God. Ayoko munang mag-church. Brothers and sisters, sacrificial love. Sabi nga natin, sacrificial love. Na kahit ayaw mo, gagawin mo pa rin. Kahit ayaw mo, pupunta ka pa rin sa church kasi mahal mo ang Diyos na buhay. Pumalakpakan lahat ng mamahal sa ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? It means you prioritize the church, you prioritize the Lord, and you prioritize others' needs. Amen na kapatid? Yung kanilang pangangailangan. No? Ayaw mo mang mag-church, pero kasi walang kasama si brother, walang tutugtog doon sa aming worship team, walang kakanta, no? Walang magdadala ng kaluluwa, then ginagawa mo ito because it is sacrificial love. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Na minsan mayroon kang gustong gawin eh. Di ba mas masarap din pagkalinggo ay family day at namamasyal kayo? Masarap din yun. Tama mga kapatid? Pero dahil nga iniiwan mo ang comfort ng iyong buhay at lahat ng mga ginagawa mo ay para na sa Panginoon, then for the sake of Jesus, nagagawa mo pa rin unahin ang Panginoon. Pumalakpak nga po ang inuna, ang ating Diyos na buhay. Nagpapatunay, nagsasakripisyo ka para sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Salamat. Sabi sa katabi, salamat. Nandito ka ngayon. Mahal na mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Amen. And sabi ko nga kanina, dahil next po, February naman po ngayon, no? Every February, nagiging sentro po ng celebration ng
love or pag-ibig. At marami po talagang nai-in love no? Naririnig nilang kanta sa mga paligid. Nakita niyo ba yung mga paligid niyo ngayon? Marami na mga bulaklak, 'di ba? Mga hearts. Si Kari nga ay gumawa ng Cupido para sa kanilang school na ako rin ang gumawa. Naririnig ng teacher. Andiyan mo mga kapatid? Pero siya yung naggupit-gupit, kaya tabingi nga yung kanyang ginawa. Amen po mga kapatid. Kasi, ibig sabihin nito, you celebrate love during February. Amen po mga kapatid? At sa panahon din na ito, dito naman nagtataasan ang mga presyo ng roses, ng mga chocolate. Ramdam nyo ba mga kapatid? Pero may narinig ako, ang mga babae ngayon hindi na gusto yung chocolate tsaka rose. Ang gusto na nilang ang gusto na nila ngayon ay yung bouquet of flowers na pera. Diba? Yung sa graduation may gano'n, diba? Yun, nanay, tama ba mga nanay? At mga kababaihan? Bouquet of money na lang daw. Amen mga kapatid? Pero look at that. Kahit na mahirap, kahit mahal, yung mga roses ngayon, ang mamahal, bibilin mo pa rin. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Nagsasakripisyo ka. Kaya amen? Mga sinehan ngayon, mga restaurant ay punong-puno dahil marami ang nagpapareserve, marami nagde-date, no? At maraming bumabati ng Happy Hearts Day, no? Ang batian natin, Happy Hearts Day, wala akong maririnig na Happy Valentine's. Kasi si Valentino ay tao, hindi niya araw ngayon. Araw ito ng mga nagmamahal para sa ating Diyos na buhay at sa kanyang kapwa. Can you amen? So sabihin sa katabi, Happy Hearts Day. Di ba? Safe na safe, di ba mga kapatid? Amen po mga kapatid. Amen. So, sa araw na ito ay pag-aralan natin ang sacrificial love. So next po, what is, everybody, sacrificial love? No? Ano nga po bang love? No? Madaling sagutin ito. What is love? Di ba dati may mga sa 90s, may Islam note o Islam book na tinatawag. At pagka sinabi mo, what is love? Anong isasagot kagad? Love is blind. Napakadali. At kung hindi mo alam ang sagot, tumingin ka sa katabi mo. No? Read back. No? So mga hindi nakaka-relate, pasensya na po kayo. Kami noon, notebook lang. No? Notebook. Nandun lahat ang information. May tanong doon, what is love? No? Ngayon, sagutin natin, what is sacrificial love? At sino ang tunay na pamantayan or basis ng sacrificial love? 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi diyan, dear friends, let us love one another. Bakit? Because love comes from God. No? Whoever loves is a child of God and knows God. Malinaw, ang sino man nagmamahal na galing sa Diyos ay anak ng Diyos at kilala ang Diyos. Kilala niyo po bang Diyos? Amen. 8, whoever does not love does not know God, for, look at that, God is love. No? Ang Diyos mismo, ang pag-ibig. Hindi lang siya punong-puno ng pag-ibig, siya mismo ang pag-ibig. Kaya hindi siya nauubusan. Tama ba mga kapatid? Kaya bilang mga tunay na anak ng Diyos, sabi nga, mag-ibigan tayo. Kasi kung minsan tayo talaga ubos ng pasensya, ubos na ang tiyaga, ubos na ang love para sa kapwa, sa kapamilya, sa mga kaanak. Pero sabi rito, galing sa Diyos ang pagmamahal at hindi siya nauubusan because God is love. Can you hear amen? It comes from God. Tama po ba? Kaya binigyan ka ng Diyos ng kakayanang umibig sa iba kahit mahirap pa kung minsan. Sabi sa katabi, tiyagaan lang. Tiisan lang talaga. Naway mo nga ako last week eh. Diba? Bakit magkakasama pa rin tayo? Tama mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi minahal tayo ng Diyos, kaya kaya nating mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Shout amen! Palapakan natin ng Diyos. Sabihin nga natin, love. Yan. Ang Greek word ng love ay agapao. Yan, binigay ko na last time. And in other translation, sabi rito, it occurred, look at that, very accidental siguro or coincident, 143 times. 143. Sino nakakala mga 90s 143? Ano ibig sabihin nun? Hindi namin sasabihin sa mga millennial, din nyo alam. I love you. 143 yan. Mga kapatid? It means to be... Hindi pa makaget over yung iba, no? 143, I love you yun. Kaya pag sinabihan ka ng lalaki na, 143, alam mo na. Amen mga kapatid, akala mo code.
code, pero may ibig sabihin. Agapao means to be fond of. Ibig sabihin, caring ka sa kanya, gustong-gusto mo siya. No? Kahit di ka na kumain, makabili ka lang ng rose. Hello? Andiyan ba kayo mga kapatid? Thinking someone's special. No? Special siya lagi. Pag nakikita mo parang lahat magulo ang buhok, siya lang ang maayos ang buhok. No? Gwapo, maganda sa paningin mo. Focusing on the positive, to love dearly, to value, esteem. Ibig sabihin, nire-respeto mo, ina-admire mo siya. Sinabihan na ng pangit, alam mo, ano yan eh, humihilig yan. Di totoo yan. Tama ba, Ted? Kasi mahal mo eh. No? Tanggap mo, ano man ang meron siya. You feel for, manifest, generous, concern for, be, faithful towards. No? Tapat ka. Ano man ang kanyang, sabi nga natin kalikuan at pangit na ugali, mahal mo pa rin kasi tapat ka na nagmamahal sa kanya. Can you hear amen? And that is agapao or agapao. Amen na kapatid? Comes from the word agape. Maliwanag po ba na kapatid? Kaya nagagawa mong mahalin ng kapwa mo kasi minahal ka na rin ng Diyos. You translate, agapao is the verb form of agape. Can you hear amen? Amen. So sabi ng 1 John 4 verse 10, sabi dyan, this is what love is. Ayan, dinefine ni John, no? Kung ano ang pag-ibig. Ano sabi? It is not that we have loved God. No? Ang pag-ibig hindi dahil minahal mo ang Diyos. Sapagat marami magsasabi, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. Pero tumawag, krrrr, hello? Ano po yun? Pasok ka muna ngayon kasi walang sige po. Mahal daw niya ang Diyos. Pero pinagpalit sa kung anumang bagay. Are you with me, kapatid? So, tama itong verse na to. It is not that we love God, but, look at the contrast, everybody, but that He loved us. Mahal ka ba ng Diyos? Kahit hindi ka kaibig-ibig, pero minsan malambing ka rin, pero minsan may ugali ka, pero minsan ay mahal mo rin ng Diyos, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Amen na kapatid? How He do that? And sent His Son. Who is that? Sino po yon? Jesus, ang Panginoong Jesus, to be the means by which our sins are what? Forgiven. Wow. Mahal ka ng Diyos, nagpadala siya ng demonstration, ang kanyang anak. Bakit? Hindi lang para pan-display, kundi patawarin ang ating mga kasalanan. Very important. Sapagat ang isang tao na nagkikimkim ng kasalanan sa kanyang puso, nagkikimkim ng bigat ng kanyang nagawang mali, ay hindi kailanman makakausad na magmahal ng sarili at ng kapwa. Kaya amen? Amen po mga kapatid. Hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Minsan nasaktan, galit ako sa lahat ng lalaki. Diba? Ganun din, galit ako sa lahat ng babae. No? Kasi nga, nasaktan. Pero look at that, dahil pinatawad ka na ng Diyos. Amen naman mga kapatid? Amen po ba? Na minsan hindi ka naman perfect, pinatawad ka ng Diyos because God forgave our sin. Can you hear amen? At ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Are you still with me? Amen po ba? Tandaan niyo po ito, ang kakayanan ng isang tao na umibig sa iba na walang hinihinging kapalit ay nakaranas din ng tunay na pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi bagsak ang kalagayan natin. Wala tayong kakayanang magpatawad. Tama po ba? Wala tayong kakayanang umibig sa ating kapwa, sa ating kaaway. Madali bang mahalin ang kaaway? May nakita nga kami po sa Facebook yung si Thor, di ba? Nakaganon siya. Kasi pumasok daw ang kanyang kapatiran na kinaiinisan. At siya naman yung asherer. Kaya nung pumasok na siya, imbis na ngumiwi, pangiti na lang kahit napipilitan. Amen na kapatid? Kasi nga, mahirap ibigin ang kagalit o kaaway, hiwalay sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya ba natin? Kaya ba nating mahalin at magpatawad? Pumalakpak nga po ang sabi, kaya! Amen po mga kapatid? Kaya po ba? Yes. 1 John 4:19 is a very good love letter mula sa Lord. Ang sabi niya, we love. Why? Because God first loved us. You see that? Ikaw ang first love ni Lord. Amen na kapatid? Ako rin, Pastor. Oo, ikaw. Ako din? Oo, ikaw din. Kayo ang first love ni Lord.
Amen po ba mga kapatid? Kaya ka nagmamahal sa ibang tao. Are you still with me? Ang pinaka-importanting salita sa verse na ito ay yung first. Tama ba mga kapatid? Ibig sabihin, wala siyang ibang iniisip. Bababa ako sa lupa, pero yung mga ibang nilalang ililigtas ko rin. Hindi Mga hayop, hindi Bumaba si Kristo, hindi para sa mga hayop. Tama mga kapatid? Bumaba si Kristo, hindi para sa mga bagay na narito sa mundong ito. Kaya wag mo rin mahalin yan. Bumaba si Kristo para sa mga tao na mahal niya. Una sa lahat ng bagay na meron. Can I hear amen? Oh. Are you convinced mahal ka ng Diyos? Amen. At paano niya pinakita ang kanyang sacrificial love? Again, Romans 5 verse 7 to 8. Sabi rito, very few people will die to save the life of someone else. Although, perhaps, for a good person, someone might possibly die. No? But in verse 8, but God shows His great love for us in this way. What happened? Christ died for us while we were still sinners. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? No? Great love. Hindi lang basta love, dakilang pag-ibig. Alam niyo po ba pag sinabing great love? No? Kahit na tumanda ka na, siya yung crush mo nung wala nung elementary pa. Yan ang great love ko. Kaya pag nakikita mo, may pagtibok pa. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Because of His great love shown to us, namatay si Kristo kahit nung makasalanan ka pa. Do you get that mga kapatid? Amen po ba? Kahit hindi ka pa nagsisimba. No? Kahit na hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit minsan ay nakakaliban ka sa pagsamba. Kahit minsan ay hindi ka nakakapagbigay sa gawain. Amen na kapatid? Mahal ka pa rin ng Diyos. How much more na ngayon nandito ka sa church? Kung wala pa nga pang lahat nandito sa church, at ngayon na nagmamahal ka na sa Diyos, naglilingkod ka pa sa Diyos, mas mahal ka ng ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Ganyan makapangyarihan ng verse na ito, na lagi mong ilalagay sa sarili mo sa pinakamababa, still, sinusuyo ka pa rin ng Diyos. Halika na. Church ka na ulit. Uwi ka na. Mahal na mahal pa rin kita. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So, anong magandang tugon or response natin sa Diyos? 1 John 5 verse 3. And this is love for God. Ano yung pagmamahal sa Diyos? Everybody? To obey His commands. And His commands are what? Not burdensome. Sa Tagalog, ang burdensome, pabigat. No? Ano daw ang tunay na pagmamahal sa Diyos? To obey His commands. Mahal niyo po bang Diyos? Sumusunod po ba kayo sa Diyos? Amen? Sinabi ba ng Diyos na iwan mong 99 at maghanap ka ng isang kumpare mo at dalin mo sa church? Amen? Sinabi ba ng Diyos na mag-win ka ng kaluluwa kahit isa lang? No? Amen? Kumare, kumpare, kamag-anak, no? Kapamilya, classmate, kaopisina. Isa lang. Sabi sa katabi, isa lang. Kaya huwag kang papayag. Bakit? Kasi ito'y pagpapakita, Lord, mahal na mahal talaga kita. Amen po mga kapatid? Huwag lang puro salita. Sabi sa katabi, huwag lang puro salita. Ipakita natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Or else, ang pag-church pala at ang pakikinig kay pastor habang nagpe-preach ay burdensome. Sabi nga natin, burdensome. Pabigat. Ang tagal naman ng malit na pastor na ito. Di pa ba tapos? Hello? Pero dahil mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa kanyang mga utos at salita. Shout amen. So ang tanong ko ay, naranasan mo ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Sino mga nakaranas? Taas nga kamay. Yan, palakpakan natin ang Diyos. Oh. Kung oo, ang sagot mo, paano? How? No? Kailan at talaga ba na ito yung love ni Lord? No? Na kahit galito ko sa Kanya, kaya ko na siyang harapin kasi napatawad ko na siya. Can you hear amen? Oh, how? Ito yung pinakita niya sa pinakapamosong verse. Alam na natin ito. Pag tinanong ka, what's your favorite verse? Ito ang sasagot mo. John 3. Tama ba mga kapatid? Wala siguro dito ang magsasabing hindi niya kabisado ang verse na ito. Whether by words or by heart,
Alam niya kung ano ang laman ng John 3:16. Anong laman nito? Loved. Minahal ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Nagbinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ilan ang anak niya? Isa lang. No? Napakahirap na sakripisyo. Pero dahil mahal na mahal ka niya kaysa sa kanyang anak, ibinigay niya ito. Bakit? Ayaw niya na ang langit ay wala ka. Amen mga kapatid? Gusto niya na kapag bumalik ang Panginoon, ikaw at ako ay makikita sa langit, nagpupuri, nagpapasalamat, at nararanasan talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Therefore, Christ's sacrifice was for all. Para sa lahat. Sabi mo nga, para sa lahat. Hindi lang bumaba si Lord para sa mga mababait. Sino sa inyo ang magsasabi na mabait siya? Sabihin na natin 90%, buong buhay niya. Sino po sa inyo? Meron ba? Kita mo, tama. No? 80% na lang. No? 70%. Wala pa rin. Ano, ang dami niyong ginawang kasalanan. 50-50 na lang. Pasado, pastor. Amen mga kapatid? And yet, namatay si Kristo para sa atin. Tama ba mga kapatid? Mga mababait, namatay siya para doon. Sige, masunurin kayo. Sa mga medyo, alam mo na, no? Pagsisimba, mawawala, parang palubog, palitaw, palubog, palitaw. No? Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen na kapatid? Namatay si Kristo para sa atin. Amen na kapatid? Para sa mga mabubuti at masama. And He willingly suffered for the whole human race para sa ating lahat. Amen mga kapatid? Kaya yung iba, pilit tinatanggihan si Jesus. No? Pare, pwede ka bang sumama sa church? No? Ayoko. No? Pilit nilang tinatanggihan, pilit nilang tinataboy ang offer at paanyaya ng pag-ibig ni Kristo. Bakit? Kasi hindi nila naranasan, hindi nila naramdaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya hindi rin nila ito maibigay sa iba. No? Mahirap. No? Ako bilang pastor, may binago na ang Diyos sa akin at may binabago pa ang Diyos sa akin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pastor nagalit? Robot ako? No? Alien ba? No? Tao din po ako. Sabihin sa katabi, tao ka ba? Tao rin ako. Amen po mga kapatid? Is that fair? Patas po ba? Pero, kung hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng isang quote, next po, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Tama mga kapatid? Hindi mo naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Malinaw po ba mga kapatid? So, you must first have it before you can share it or give it away. Is that clear mga kapatid? Kasi pag nasa iyo na, naramdaman mo na, doon mo palang makikita at maipapadama ang tunay na pag-ibig. Nag-overflow ang agape kind of love sa ating Panginoon. Can I hear amen? Gusto niyo bang tanungin paano naging pastor si Pastor Isagani? Yeah, pastor, paano ba? Magandang trabaho, nasa abroad naman po tayo, kumikita ng maganda, pero piniling umuwi sa Pilipinas. Bakit? Para magpastor. You know what? You know why? Because naramdaman ko, mahal na mahal ako ng Diyos. At si Jesus lang ang meron ako. Amen mga kapatid? Sabi nga nung kanta, take away everything, just give me Jesus. Yun yung pinangawakan ko mga kapatid. Panginoon, sige, ano man mangyari sa buhay ko, sa mundong ito, mamatay man ako ngayon, hindi na ako kagamit-gamit ngayon, okay lang. Kasi nasa akin si Jesus at pag namatay ako, uuwi ako sa langit sa piling mo. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ng Diyos. Yun ang guiding principle ko. O sige. Naglilingkod ako kasi alam ko uuwi ako sa langit. Amen ba mga kapatid? Kasi bumaba si Kristo para sa akin. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung hindi mo naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka magpapastor. You get that mga kapatid? Hindi ka mag-aalaga ng isang kapatiran. Maya nga, pagka-uwian na, lalabas na kaagad. Tama mga kapatid? Kasi baka hindi naramdaman eh. Pero kung naramdaman mo, alam mo, brother, masama tayo pareho, di ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, let us pray. Amen mga kapatid? Amen.
You cannot give what you don't have. Kaya tinanong ko kanina, naranasan nyo ba talaga na mahal kayo ng Diyos? Kung naranasan mo ito, mamaya, pag-pray mo ang iyong katabi. Amen na kapatid? Pag-pray mo ang kahadel mo. Sabi sa katabi, mag-pray tayo mamaya. Ayan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen mga kapatid? Amen po ba? Why? Kapag hindi ka nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi makikita sa iyo ang mga bunga ng banal na Espiritu. Tama ba mga kapatid? Ano ang unang bunga ng banal na Espiritu? Everybody? Love. Sabihin nga natin, love. Amen mga kapatid? Kaya kung wala sa iyo ang Holy Spirit, hindi na born again ang iyong spirit, hindi mo rin kayang gawin ang bunga ng banal na Espiritu, and that is to love. Can you hear amen? Ano pa yung mga ibang bunga ng banal na Espiritu? JPPKGFGS. Ano yon? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat kabisado mo yan. Amen po mga kapatid? Nag-uumapaw sa iyo yan. Bakit? The moment na born again ang spirit mo, hindi ang kaluluwa, ang spirit mo, dadaloy na ito sa ibang tao at sa buong mundo. At mararanasan na nila ang agape love ng Diyos kahit na alam nila nang hindi sila kaibig-ibig. Amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Wala kang kayang ibigay kung wala kang natanggap. Pero salamat, binigyan ka ng Diyos ng pagmamahal. Amen? Amen po ba mga kapatid? Mahal niyo po bang Diyos? Amen. Sa mga nagmamahal sa Diyos, ano ang utos? John 15, verse 12 to 13. Everybody, sabi yan, this is my commandment, ang utos, that ye love one another as I have loved you. No? In this case, there is no doubt na ang sinasabi ni Lord dito na pagmamahal ay sacrificial love. Love one another as I have loved you. Amen po mga kapatid? Sabi na ba, hindi, ano yan pastor? Familial love yan, no? Phileo love yan, tsaka storge. Hindi po. Ang tinutukoy na love dito ni Lord Jesus ay agape sacrificial love. Why? Nilinaw niya sa susunod na verse. Verse 13. Everybody. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen mga kapatid? So definitely, ang tinutukoy ni Lord na pagmamahal dito ay ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? That you love without expecting anything in return. Minamahal mo at kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. Kaya mo bang gawin mga kapatid? Sino sa inyo may mga kaibigan? Taas nga kamay. Yung iba, wala pong kaibigan. Yan. Taas nga pong kamay, yung totoong may kaibigan, mula nung grade 1 hanggang ngayon, hindi ba kayo nagkaroon ng kaibigan? Meron po ba mga kapatid? Amen. Kaya nyo bang mamatay para sa inyong kaibigan? Mahal nyo ba ang inyong kaibigan? Bakit hindi nyo dinadala kay Lord? Kapag dumating si Lord, nasa langit ka, hi friend, ano dyan, mainit ba dyan? Walang ganun. Gusto mo, mahal mo, ang kaibigan mo, nagkukwentuhan pa rin kayo sa langit, sa mansyon niya, bukas naman sa mansyon mo, mansyon ng iba. Mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So anong ibig sabihin po nun? No? Ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya. Alam niyo pong ibig sabihin nun, ibibigay mo ang buhay mo, lahat ng kakayanan mo, lahat ng resources mo, gagawin mo para madala si friend sa church. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kung mahal mo lang naman at gusto mong mapunta sa langit. Are you still with me? Amen po ba? Ginawa mo na bang lahat? Nilibre mo ba? Binigyan mo ba ng ulam noong Sabado? Kasi linggo, i-imbitay mo eh. Mare, medyo maraming napaluto si pare. O ito ang pork chop. Kain siya. May sasabihin ako. Pwede ka bang sumama sa church? Hindi ako pwede. Next Saturday ulit. Diba? Monday hanggang trabahuhin mo na. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi mahal mo si friend. Tama ba mga kapatid? Ginawa nyo na po ba yun? Hello? Amen po mga kapatid? That greater love hath no man than this, that a man lay his life
for his friend. Magpapakamatay ka, madala lamang ang isang kaibigan mo, isang kapamilya mo. Lalo ka, kapamilya mo, no? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, papayag ka bang mapunta sila sa impyerno? Ayoko, Lord. Dadaling ko sila hanggat sa huling hininga ko. Amen po ba mga kapatid? Kaya nyo po bang gawin yan para sa Panginoon? Pumalakpak nga po ang lahat ng nagsasabi, Lord, hanggat may hininga ako, dadaling ko sila sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ganito ang hamon ni Apostol Pablo, Ephesians 5 verse 2, live a life filled with, love for others. Following the example of Christ who loved you and, look at that, gave himself as a sacrifice to take away your sins. And God was pleased because that sacrifice was sweet perfume to Him. Look at that. Mamuhay tayo na puno, hindi kalahati, hindi three-fourth, punong-puno ng love. Sabihin nga natin, love. Para saan? Sa sarili mo ba? Hindi. Para sa ibang tao. Kasi ikaw, Christian ka na eh. Alam mo, mahal ka na ng Diyos eh. Pumikit man ang iyong mata, magpantay man ang iyong mga paa, alam mo, uuwi ka sa langit. Tama? Kaya dapat, mahalin mo rin ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. The example of Christ. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So bakit natin pinag-uusapan? Because true love requires everybody sacrifice. Kung totoong pag-ibig yan, kahit nasasaktan ka, kahit nahihiya ka, alam mo, i-reject ka, kahit nahihirapan ka, gagawin mo pa rin ito kasi nagmamahal ka ng tunay. Can you hear amen? Mahal mo ba talaga ang kapamilya mo? Mahal mo bang mga kaibigan mo? Konting sakripisyo. Sabihin sa katabi, konting sakripisyo. Dalin natin sa Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Another question is, what is the real basis of sacrificial love? No? Ano nga po bang basihan, pastor, ng sinasabi mong pagmamahal? Hindi ko alam. No? Kaya ipaliwanag nyo po sa akin, pastor. Well, madetalye pong ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang basihan or basis ng agape love in 1 Corinthians chapter 13. Alam nyo po yung verse na ito? Sa mga Christian na nanliligaw, no, madalas itong ginagamit na verse. No? 1 Corinthians 13 sa NIV. Ang title ay The Way of Love. Salitan po tayo para medyo maganda. Ako muna sa verse 1, kayo po sa verse 2. Amen mga kapatid? Alright, let's do this. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Verse 2, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move a mountain, but have not love, I am nothing. No? Kahit alam mo na ang lahat ng verse, no? Nagtanong ang tao sa'yo, nasa verse ano yan? Nagtanong ang tao sa'yo, nasa Old Testament yan. Alam niya na eh. Knowledge. Sabi nga natin, knowledge. Faith, may pananampalataya ka na kaya mo magpagaling ng may sakit. No? Kaya mong pagalawin ang mga bundok at palipatin. Ibig sabihin, kaya mong gawin ang mga imposible. No? Pero wala kang pagmamahal, yabang lang yan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero kung ginagawa mo ito dahil mahal mo ang iyong kapwa, kaya sabi ang tanong na, kaya mo bang mamatay para sa iyong kapwa? Ang sagot, opo, opo. Dadali mo ba siya sa church? Hindi po, hindi po. Nasaan na ang pagmamahal na iyon? Amen po mga kapatid? Ano mang sakripisyong gawin mo na walang pagmamahal, you are nothing. Amen po mga kapatid? Verse 3, if I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Kayo po? Love is patient, kind, envy. It does not boast. It is not proud. Amen po mga kapatid? So, kahit ibigay mo lahat ng pera mo, ipagamit mo lahat ng gamit mo, lupa mo, ari-arian mo, bahay mo, sa mga kapatiran. No? Kahit pa ang katawan mo ay isakripisyo mo na, pagod na ako, Lord. No? Pero walang pagmamahal, you are nothing. Why? God, Apostle Paul defines love as, love is patient. Ano pa? Kind. Ano pa? Does not envy. Ano pa? Does not boast. It is not
proud. Amen po mga kapatid? Nakikita ba sa atin ang patience? Nagpapasensya po ba tayo? Mabait po ba tayo? Pag natapakan yung paa mo, nagagalit ka ba kagad? Inubos ang ulam, galit ka kagad? Yung paggising mo, mayroong Jollibee sa basurahan, kumain kayo, di nyo ako tinirhan. Pasensya, kindness. Can you amen? It does not envy. Nainggit ka pa ba sa kapwa mo? Ha? Uy, may bago siyang motor, oh. NMAX, Aerox, ADB. Kukuha rin ako niyan. May trabaho ka? Wala po. Inggit na. Are you with me, mga kapatid? Actually, ang love na to ay talagang nililigtas tayo sa kapahamakan eh. Tama ba, mga kapatid? It does not boast. May pera ka ba dyan? Mayroon! Ha? Libre mo nga ako? Wala. Amen, mga kapatid? Yabang lang. It is not proud. Hindi ka nagmamalaki. What else? Verse 5, it is not rude, hindi bastos, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Kayo po, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Amen po mga kapatid? No? Hindi bastos, no? Hindi self-seeking, hindi madaling magalit, no? Hindi lang nabate, galit na agad, no? Hindi lang sinagot na busted, galit din nyo, ayoko na sa'yo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? No? Ang sabi dito, love keeps no records of wrong. No? Hindi nagtatanim ng galit o ng kamalian ng iba. Sapagkat ang iba ay mahilig talagang magbingo. Sabi niya, nakadalawa ka na. Pag tumatlo ka pa, namumuro ka na. Bingo yon, di ba? At pag nakatatlo ka, bebenggo ka sa akin. Mga anak, narinig nyo na ba ito sa mga nanay nyo? Amen po mga kapatid? It keeps no records of wrong. What else? Does not delight in evil. No? Ayaw niya yung masama. Huwag muna tayong mag-church. Masarap mamasyal ngayon, libre. Ayoko yan. Bakit? Ang totoo, mas masaya pag nasa piling ng Panginoon. Mas masaya kapag nag-church. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos. That is the truth. Amen po ba? Kahit magbukas ka ngayong araw ng linggo, mula umaga hanggang gabi, huwag kang magsara. Hindi ka talaga papapalain ng Diyos dyan. Kasi may utos siya, ang araw ng pamamahinga, linggo, Sabbath day, ay para sa Diyos, hindi para sa iyo. Amen na kapatid? So if you give that to God, you honor God with Sundays. Amen na kapatid? O, kahit nagbukas ka lang ng 1 oras, 2 oras, hindi ka kumita ngayong linggo. Ginagawa ko ng extreme. Nagbukas ako, hindi kumita, pero tignan mo, yung sahod mo umaabot hanggang katapusan at nagkakaroon ka ulit ng pagpapala. Hindi ka nagkakaroon ng disgrasya, walang problema sa iyong buhay. Can you amen? That is the truth na minsan di nakikita ng iba. Unahin mo ang Diyos, hindi kanya pagkukulangin sa kayong pangangailangan. Can you amen? Verse 7, everybody, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 8a, love never fails. Amen po mga kapatid? No? Ang pag-ibig na ito ay nagpoprotekta sa kanyang mahal sa buhay. Huy, alam mo ba? Nakita ko si ano. Ganun ba? Sabi ng isa. Ito, love protects. Hindi totoo yan. Ipag-pray na natin. Ano ba yun? Are you with me mga kapatid? Pinoprotektahan mo, iniingatan mo kasi kapatiran, mahal mo sa buhay at higit sa lahat, mahal siya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Always trust, always hopes, always perseveres. Lagi kang tinatanggihan. Mare, sama ka, ayoko. Mare, sama ka, ayoko. Pare, sama ka, ayoko. Perseverance. Mapilit ka. Mapilit ka ba mga kapatid? Kita nyo, pag nag-aalok kayo ng mga produkto, di ba? Para kumita, bagay sa'yo yan. Maganda sa'yo yan. Kahit na hindi naman. Hello? Mapilit. Sabi sa katabi, mapilit. Perseverance. Amen po ba? So kung ganun palang attitude mo, gamitin mo yan para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Shout amen. Why? May pangako. Love never fails. No? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan kailanman nabibigo. Amen po ba mga kapatid? Sa mga lahat ng tunay na nagmamahal, ina-apply ang agape love.
hindi ka mapapahiya at mabibigo. Can you hear amen? Lastly, verse 13, and now these three things remain. Ano yan? Faith, hope, and love. But the greatest of this is what? Love. Amen po mga kapatid? May pananampalataya ka, may pag-asa ka, no? Pero hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, meron kang pananampalataya, may pag-asa ka, at higit sa lahat, nagmamahal ka ng pag-ibig ng Diyos na buhay. Shout amen. Sabi ni Apostol Pablo, una, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, walang kabuluhan kung wala kang love. No? Nung ikalawa, sabi niya, ang kaloob ng propesiya, ang kakayanang magsalita ng iba't ibang salita, pero wala ka namang pagmamahal, salat ka sa love, wala rin itong kabuluhan. Amen na kapatid? Sa ikatlo, ang kaalaman mo, yung pananampalataya mo, walang kabuluhan kung wala din pagmamahal. At, higit sa lahat, ang pagbibigay ng iyong buong buhay, no, na walang kasamang pagmamahal, ay wala ring pakinabang. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Sinong kayang gumawa ng mga bagay na ito? Yung mga taong totoong nagmamahal sa Diyos. Mature. Sabi mo nga, mature. Bakit ko sinabing mature, Pastor? Sapagat ang mga bata, di ba, minsan pag nagmahal sila, ayaw na kagad nila pag sila natatanggihan. Tama ba mga kapatid? Pero kagaya ng mga magulang, taas nga kami ng mga magulang, na kahit ang mga anak natin ay sobra ng pasaway, mahal na mahal pa rin natin sila because of maturity. Can you hear amen? You grow with them and you love them. Why? Tandaan nyo po ito. Next po, your spiritual gift displays your ministry, while your spiritual fruit displays your maturity. You get that mga kapatid? Yung iyong mga gift, no, nagpapakita yan sa iyong ministeryo. No? Nakikita nila. Pero yung bunga, sabi nga natin bunga. Anong bunga yon? The love, it displays your maturity. Amen po ba? Na nagagawa mo na na mahalin ang iyong kapwa kasi mature na ang iyong pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Ever wonder, di ba? Sa 10 taon mo rito, may isa kang tao na kinaiinisan, pero dahil 10 taon ka na nasa Lord, nakakausap mo na siya, naipagpipray mo na siya, at higit sa lahat ay naipapadama mo ang pagmamahal ni Kristo. Sacrificial, unconditional love. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So kailangan ng maturity. Kailangan ng paglago ng isang tao para maipadama natin at mag-umapaw, kumatas ang mga prutas ng banal na Espiritu. Ano ulit yung mga bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, ano pa? Yung alam nyo lang, peace, patience, ano pa? Kindness, goodness, faithfulness, ano pa? Gentleness, and self-control. Kung hindi nyo kabisado, balik kayo sa Sunday school. Tuturo ni Teacher Mary. Kanta yun eh. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Yan. Tandaan po ninyo ito. Kapag marunong ka ng magmahal, kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, congratulations. Ibig sabihin nun, naranasan mo na ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Can you amen? John 15:13 says, and here is how to measure it. No? The greatest love is shown when people, look at that, lay down their lives for their friend. Ibig sabihin, to die for his friends. No? Ito ang tunay na sukatan ng pagmamahal na kaya mo nang ibigay ang buhay mo para sa iyong mga kaibigan. Can you amen? Kung kaya mo nang ibigay ang buhay mo para sa iba, ang pangarap mo, ang ambisyon mo, ang kabuhayan mo, ang bulsa mo, kaya mo bang ibigay ang bulsa mo sa Diyos? No? Ang tahanan mo, maging ang lahat ng meron ka, mahal mo sa buhay, bahala na ang Diyos sa kanila. No? Kasi pag inuna mo ang Diyos din ang magpapala sa iyong pamilya. Can you amen? Amen po mga kapatid. Dahil ginagawa mo ito kapalit ng paglilingkod mo sa Diyos, alang-alang sa iyong kapwa din. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Can you amen? Because again, love requires sacrifice. Tama ba mga kapatid? Sabi nga natin, sacrifice. Na ang mundong ito, ang kanilang pagmamahal, self-focus, self-centered. No? Ako lang muna. No? Sa pagkain na lang di ba? Mas gusto mo na ikaw ang unang makakakuha, ikaw ang unang pumipila sa mga binyagan, sa mga kasalan, di ba? Samba dito yung table na unang matatawag.
hindi mo alam, ang unang matatawag pala, yung unang sasagot ng tanong. Oh, di ba? So, walang order. Are you with me, mga kapatid? Kasi self-focused ka, self-centered ka. Pero ipinakita ng Diyos na ang tunay na pagmamahal ay mahalin mo ang iyong sarili mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. 1 John 4:11 says, Beloved, if God so loved us, mahal ba tayo ng Diyos? Anong sabi niya? We ought to also to love one another. Amen po mga kapatid? Maliwanag po ba mga kapatid? Mahalin mo si brother, mahalin mo si sister, kasi minahal ka rin ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi po dito, next, love and sacrifice. Sabi nga natin, love, sacrifice are what? Inseparably connected to each other. Nakita niyo yun mga kapatid? Ang tunay na nagmamahal, nagsasakripisyo. Tama? Tama po ba? Ang tunay na nagmamahal ay nagbibigay. Amen mga kapatid? Ang tunay na nagmamahal, nagdadala ng ilang kaluluwa? Isa lang. Mahal niyo ba ang Diyos? Because love and sacrifice, hindi mo yan mapaghihiwalay. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? O kaya sabihin sa katabi, huwag ka ring magmalaki. Kung nakapagdala ka na, hintayin mo ako, magdadala rin ako. Tama mga kapatid? Kasi, siya walang dala. Bakit? Sabi niyo po sa akin, bakit po pastor? Kasi iba-iba rin ang tao. Kaya iba-iba rin ang translation mo ng pagmamahal at sakripisyo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Na yung iba talagang, magre-resign ako, magpapastor ako. Grabe. Pero yung isa, hindi ako makaka-absent ngayong pastor kasi meron kaming gagawin sa office. Tama mga kapatid? Na ang iba, magkano bang kailangan sa church? Ito, 50,000. No? Samantalang iba, pag nakabunot ng 1,000, nilalagnat na. Andiyan po yung mga kapatid? Amen? Iba-iba. Sabi sa katabi, iba-iba. Ang love at ang sakripisyo. Pero sabi ko nga kanina, kung na-born again ka na, nasa iyo na ang Holy Spirit, nandyan na ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya, ibig sabihin nun, nagagawa mo na rin na magmahal kahit bago ka pa lamang. Can you amen? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Galatians 6:9, no? Sabi rito, huwag kang mapapagod. Sabi sa katabi, huwag kang mapapagod na gumawa ng mabuti. No? Huwag kang mapapagod na mag-imbita. Amen po mga kapatid. Ang pag-iimbita po ba sa Diyos ay isang mabuting bagay? Mabuti po ba yon? Huwag kang mapagod. Bakit? May pangako. Galatians 6:9. So then, don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up. You hear that? I will read it again. So don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up. For, look at that, everybody. For, we will reap a harvest of what? Blessings at the appropriate time. Sino gusto ng blessing? Tas nga kamay. Ayan na ang susi. Gumawa ka ng mabuti. Magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Maglingkod ka sa ating Diyos na buhay. And in appropriate time, a reap of harvest, ang ani ng mga pagpapala ay ibibigay sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong buhay, at sa iyong kabuhayan. Can you hear amen? Amen po ba? Tandaan niyo ang verse na to. Hindi sayang ang magdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Can you hear amen? Why? A reap of harvest of blessing will come to you in appropriate time. Tamang panahon. Amen po mga kapatid? John 15:11-12. 2 verses na lang po. I have told you this so that my joy may be in you. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sabi niya, kaya ako sinasabi ang utos na ito para masayahan kayo at ang kasiyahan ko malipat sa inyo. Amen po ba mga kapatid? Ano bang mas masaya? Yung kasiyahan ng Diyos o yung kasiyahan mo? Kasiyahan ng Diyos, the joy of the Lord. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be what? Complete. Sabi mo nga complete. Kompletong kaligayahan. Verse 12, my commandment is this. Ano yung utos ulit? Everybody, love one another just as I love you. Amen po ba mga kapatid? Anong ibinigay sa atin ng Diyos? Joy. Sabi mo nga, joy. Saan si Ate Joy? No? No? Bakit ka masaya habang ikaw ay nasa Panginoon?
Because you are obedient. Saan? Sa utos niya. What is that commandment? You love one another just as I love you. You see that, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Look at the realization. No? Kapag ang joy ay wala sa iyo, habang naglilingkod ka, kapag sinabi ng ating kapatid, tayo po'y magbigay sa Lord kasi marami pa po tayong ipapagawa sa church. Tingnan niyo po yan, no? Nabutas. No? At sabi mo, ayan na naman sila, nangihingi na naman sila. Walang joy. Sabi mo, walang joy. Ibig sabihin pala ganito, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay gumagawa sa Diyos, at hindi ka masaya, ang focus mo, sarili mo. Self-centered. Amen po, mga kapatid? Kagaya ng mundo. Pero kapag ito'y ginagawa mo, at masayang-masaya ka, sabi, Lord, bakit hindi ko mapaliwanag na nakapagbigay ako, wala nga akong pamasahe, pero masaya ako. Masaya ako. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi mo ito ginagawa para sa iyong sarili, ginagawa mo ito para sa ating Panginoon. Bakit? Siya ang nangako. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pagkukulangin. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be what? Not subtracted, shall be added unto you. Sa'yo. Sabihin sa katabi, sa'yo. Hindi sa Kanya. Can you hear amen? Amen po ba, mga kapatid? So kapag walang joy, no, na naglilingkod ka, nagbibigay ka, huwag ka nang magbigay. Kasi sarili mo lang. Oh. May camera ba? Nakatingin na ba sila? Oh. Are you with me, mga kapatid? You are focusing on yourself. Can you hear amen? Pero ang maganda, habang ikaw ay nagpapatawad, ikaw ay nagbibigay, ikaw ay naglilingkod, ikaw ay tumutulong, ikaw ay may tunay na pagmamahal sa Diyos. Can you hear amen? Bakit? Kasi sabi nga kanina, may pride yan, may pagyayabang yan, and burden yon sa atin. Kapag ka nagtumulong ka, no? Tinulungan ko yan eh. No? Pero hindi man lang ako nirerespeto, masakit. Bakit? Hindi nasusuklian yung ibinigay mo na pagmamahal. Can you hear amen? Why? Focus mo kasi ang iyong sarili. Now, sabi rito, let's read this. Sabay-sabay. If you want joy in the midst of your sacrificial love, ano sabi? Keep your eyes, kanino? On Christ. Ulitin ko ha, keep your eyes on Christ. Hindi kay brother, hindi kay sister, hindi kay pastor, hindi kay leader. Maliwanag, kanino? Keep your eyes on Christ. Remembering that His love is shown through what? Sacrifice. Tama ba, mga kapatid? Kay Kristo ka lang tumingin. Tama po ba? Kasi siya nga nagsakripisyo para sa atin. Tayo rin, ginagawa natin ito kasi mahal mo ang Diyos at masaya ka na naglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Last verse. Tayo po tayong lahat. Hebrews chapter 12 verse 2. Everybody, let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. He suffered death on the cross, but He accepted the shame as if it were nothing. Because of what? Look at that. The joy that God put before Him. And now, He is sitting at the right side of God's throne. No? Tumingin ka lang kay Kristo. Kasi si Kristo tumingin sa Ama. At dahil siya'y naglilingkod sa kanyang Ama, masaya siya na ibinigay niya ang kanyang buhay. Look at the result. He is now sitting at the right side of God's throne. Ang pinakamahalaga, nasa langit na siya. Amen na, kapatid? At kung si Kristo ay nasa langit na, ikaw at ako ay uuwi rin sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng uuwi sa langit at nagmamahal ng may kasiyahan kay Kristo. Anong sabi? Let us look only to Jesus. May natutunan po ba tayo? Amen. So what is our Macarius challenge, everybody? Everybody, never stop loving like Jesus. Isa pa nga po, never stop loving like Jesus. Amen po ba? Si Kristo minahal ka sacrificially. Napakahirap ng kanyang pinagdaanan. No? Especially nung makasalanan ka pa. Jesus died for us. Kaya sabi ng verse, look only to Jesus. Tingin ka lang kay Lord. Amen po mga kapatid? So that when the times that you are discouraged, you can still go on
and move on. Amen po mga kapatid? Na minsan, ang buhay mo ay parang, Lord, bakit wala pa? Kasi nakatingin ka dun sa sitwasyon. Tumingin ka kay Jesus. Amen mga kapatid? And when you look at Jesus, you can bear others' burden. No? May problema ka, may problema din siya, nagagawa mo pa siyang ipag-pray. Bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. So never stop loving like Jesus. Shall we pray? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito for this wonderful time of studying your word. Lord, salamat po sapagkat muli mong ipinaalala sa amin. We already know this, pero pinapaalala mo palagi sa amin sapagkat ang gamot sa kalimot ay paalala. Panginoon, salamat po na kung minsan talaga naman kami naiinis, kami naiirita, nawawalan kami ng pagtatyaga, pero salamat sapagkat sinabi mo sa amin, anak, ikaw nga pinagtyagaan ko eh. Kaya pagtyagaan mo rin ang iba, alang-alang sa ating Panginoon. Kaya Lord, salamat po for this day. Kinausap mo po ang aming mga puso, Panginoon. Na kung minsan may mga pinagdadaanan kaming mahirap na bagay sa aming pamilya, sa aming pag-aaral, sa aming negosyo, kabuhayan, trabaho, at maging sa aming ministry. Lord, konting sakripisyo lang ito. Walang katumbas sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. The truth is, dapat kami ang namatay, nahirapan, napunta sa impyerno. But you changed the story. Binago mo ang kwento, Panginoon. Ikaw ang napako sa krus. Dinala mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Nang sa ganon, sa iyong kamatayan, matubos kami, mapatawad kami, at tawagin mong mga anak. Pagkatapos ng ikatlong araw, dahil ikaw nga ay Diyos at Panginoon, nabuhay kang maguli. Na hindi kayang gawin ng ibang tao, Panginoon. Kung kami may mamatay para sa aming kapwa, malaki ang chance na hindi na kami mabubuhay maguli sa mga patay pagkatapos ng ikatlong araw. Pero dahil ikaw ang perfect sacrifice, wala kang kasalanan. Ang iyong dugo ay busilak at may kabanalan. Kaya Lord, ikaw lang ang may kakayanan na mabuhay na maguli. Lord, thank you for your sacrifice. Salamat sapagkat namatay ka para sa amin. Salamat sapagkat ibinigay mo na ang buhay mo para sa amin. Kaya Lord, ito po ang panalangin ko para sa lahat ng naririto sa amin. Turuan mo din kami na ibigay namin ang aming buhay para sa aming kapwa. Pilitin namin, magpursige kami. Hindi kami papayag na sa susunod na linggo, wala kaming madadala sa iyo. Lord, salamat po for this wonderful truth, Lord God, that if we do things like service, giving, and praise to you without love, we are just doing it for ourselves. Pero salamat, Panginoon, dahil ang sentro ng lahat ng aming ginagawa ay nakatuon lamang sa iyo. We're looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya Panginoon, salamat po ng marami sapagkat alam ko ng bawat isa rito, ang kanilang spiritual na mata ay nakatingin lamang sa iyo. Kaya magpapatuloy kami na magmahal at umibig just like Jesus. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge? Malakas. Never stop loving like Jesus. To God be all the glory. Amen. Are you blessed? Super blessed. Kung kayo po'y na-bless, i-bless din po natin sa Lord through our giving with love. Amen. To God be all the glory po. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito,
you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye! Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye! Go! Good day, brothers and